Magandang araw mga idol. For today's video ay mag-harvest tayo ng kamatis. Ilang piraso lang yung mga nahinog na kamatis mga idol. Kasi una-una sila mahinog, yung iba mga na-harvest ko na. Mag-harvest pa tayo ngayon ng mga ilang hinog mga idol. Eto na mga idol, nandito tayo ngayon sa mga tanim kong kamatis. At kung makikita nyo naman mga idol, may mga nahihinog-hinog na. Harvest na yan ngayon mga idol, yung mga hinog-hinog na yan. Bali, nakakarami na pala ako dito ng harvest kasi nagsimulang maghinugan yung mga bunga ng kamatis ko last week pa. Una-una pala sila mahinog mga idol. Kahit sa isang clusters or sa isang kumpol ay sabay-sabay silang lumaki. Meron talaga na mauuna na mahihinog sa kanila. Ganon yung kamatis. Ganon din sa ibang mga prutas. Ito pa mga idol, harvestin na natin yan. Kung mapapansin nyo mga idol, yung mga kulay ng kamatis ko, iba na yung kulay nila. Parang maniba na kumbaga. May pagkahalong pink at orange na yung mga balat nila, yung kulay ng balat nila. Ayun yung ibig sabihin niyan mga idol, malapit na rin sila talagang mahinog. Or fully matured na sila kumbaga. Malapit na talaga mahinog. Ayan mga ganyan no, mga idol. Ito pwede na rin tong isang to mga idol, harvestin na natin yan. Pandagdag yan sa tortang itlog. Favorite yan dito sa amin mga idol. Ihahalo sa itlog or itotorta yung kamatis. Halos lahat pala ng mga naunang bunga nito mga idol, yung maniba na kulay, katulad niyan. Malapit na rin niya mahinog mga idol. Mga ilang araw na lang hihintayin dyan, hinog na yan. Siya nga pala mga idol, sa pag-aabono nito mga idol, may pagkakataon na twice a week ko sila naabonuhan and may pagkakataon na once a week ko lang sila maabonuhan. Ang abono niyan mga idol yung urea and complete fertilizer. Nagdadagdag ako ng konting urea kahit may complete fertilizer na mga idol. Para yun sa mga dahon nila. Para manariwa at magdagdag pa ng mga suckers. Yung pag-aabono pala mga idol, nakakatulong yun para sa pagpapalaki ng bunga at saka sa pagpapatamis ng bunga ng kamatis. Yung matamis yung lasa niya kumbaga. Ito pa mga idol, 3 piraso pa to. Pwede na yan 3 mga idol. Yung 3 na yan, pwede na yan. Kasi hinog na naman sila. Sa pagdidilig pala nito mga idol, kung magdilig ako niyan, yung once a day mga idol, lalo kasi na nakadirect sila sa lupa at mabilis matuyo yung lupa mga idol kapag mainit ang panahon, lalo na ngayon mainit na panahon. Kaya once a day ko sila didiligan. Makakatulong yon mga idol para makaiwas sa heat stress yung ating tanim na kamatis. Ito pa mga idol, may dalawa pa oh. Harvest na din yan mga idol, pandagdag na din yan sa pantortang itlog. Mas malaki ng bahagya itong dalawang to mga idol kumpara doon sa mga naunang na-harvest ko. Ayan siguro yung sagad ng laki niyang variety na yan mga idol. Athena tomato kasi yan. Bali hindi siya hybrid, kumbaga parang native na variety ng kamatis. At ayan mga idol, namumunga pa. Sa isang cluster 4 na piraso yung bunga niya. Ayun yung napansin ko niya sa variety na yan, 4-4 yung bawat kumpul niya. Maganda yan mga idol, marami pang ibubunga. Malaki na din ang matitipid dyan sa pagka nagkahinog na yung mga yan mga idol. Kasi ang mahal na ng kamatis ngayon. Dito sa amin ang isang kamatis baka 5 piso na or 6 yung per piraso. Lalo kapag malaki yung kamatis. Kaya kung kaya naman natin magtanim na kahit pa ilang pirasong puno lang mga idol, pwede na tayo magtanim. Ito pa mga idol, lumaylay na yung sanga ng kamatis na to. Bali napabayaan ko na nga to eh. Pero ayan, nagbubunga pa din sila. Maraming bunga mga idol. Kaso katamtaman nga lang yung laki nila. Kala ko nung una malalaki yung variety na yan. Pero kahit papaano ayos pa din niya mga idol. Nakaka-harvest na kasi ng mga bunga. Siya nga pala mga idol, magbibigay lang ako sa inyo ng mga ilang tips dyan sa pag-aalaga ng kamatis. Yung una mga idol, once na nakita nyo na namumulaklak yung mga tanim nyong kamatis, maganda na makapag-apply na tayo dyan ng mga pataba. Makakatulong kasi yung mga nilalagay natin dyan na pataba para hindi man laglag yung mga bulaklak at yung mga bunga magtuluyan at makalaki. Kasi pag hindi yan nalagyan ng pataba agad mga idol, mapapansin nyo yung mga bulaklak niya nanlalaglag lang. At yung ibang bunga kapag may tumuloy, hindi nalaki, na-abort sila kasi nga kulang sila sa mga nutrients na na-absorb nila. Kaya mahalaga na malagyan na agad natin ng patabayan at least twice a week kung kaya nyo naman. And yung isa pang tips na maibibigay ko sa inyo mga idol, pwede tayo dyan maglagay ng
organic mulch. Kung mapapansin nyo yung mga puno ng kamatis na tanim ko ngayon mga idol, dyan yung mga puno niya may mga nakalagay na dayami, tinakpan ko ng dayami. Ayun yung ginawa ko organic mulch mga idol. Nakakatulong din yon mga idol para makaiwas yung mga tanim nating kamatis sa heat stress. Lalong lalo na ngayon mainit na panahon mga idol, mas maganda malagyan natin sila ng mulching, kahit anong mulching na pwede nyong ilagay mga idol, plastic mulch or organic mulch, pwede para matulungan lang natin yung mga tanim natin na kamatis para makaiwas sila sa heat stress. Mapapansin nyo mga idol, kapag naapektuhan na ng heat stress yung mga tanim nyong kamatis, doon yung unang mapapansin yan sa mga dahon. Yung mga dahon nila naninilaw, may mga bakas-bakas ng dilaw, at yung mga pinakatalbos ay nasusunog, natutuyo, and then nangungulot yung mga dahon. Ayun yung mga epekto ng heat stress sa kamatis. Hindi naman natin maiiwasan yun kahit ginagawa na natin yung mga kailangan natin gawin yan mga idol. Pagdidilig, paglalagay ng organic mulch, kasi lalo na ngayon mas matindi na yung mainit na panahon. Iba na yung init ngayon Eto naman mga idol, magaganda yung pagkabintog ng bunga nitong kamatis na to. Isang variety pa lang yan mga idol, or isang variety lang din yan. Pero eto mabibintog yung mga bunga niya, kumbaga kumpara dun sa iba. At yung isa pang tips na maibabahagi ko sa inyo mga idol, yung sa pagdidilig naman. Sa pagdidilig mga idol, pwede natin araw-arawin yung pagdidilig dyan, basta hindi lang siya malalawa. Halimbawa yung mga kamatis na tanim natin or yung mga tanim ng kamatis is mga bata pa lang sila, hindi pa sila namumulaklak. Pwede natin diligin yon kahit araw-araw, basta wag lang lalawain. Or at least once a day mga idol, pwede natin diligin yon. Kasi mga idol, ang epekto niyan mga idol, kapag yung mga tanim nating kamatis is yung pagdidilig natin, nilalawa natin sila, pwede silang magkaroon ng root rot disease, pwedeng mamatay yung mga tanim nating kamatis. Ayun yung mga sanhi kapag nalalawa yung kamatis sa tubig or yung mga puno ng kamatis. Yung saktong pagdidilig lang yung gagawin natin mga idol, or yung tatansyahin natin yung pagdidilig natin. Kasi mga idol, kapag kinulang naman sa tubig yung kamatis, kung mapapansin nyo mga idol, payat yung mga baging, yung mga puno ng mga tanim yung kamatis kapag kinapos sila sa tubig. Ayun naman yung epekto noon mga idol. Kaya dapat tansyahin natin yung mga dinidilig natin sa kanila or yung pagdidilig natin sa kanila. At kapag yung mga tanim nyo namang kamatis is may mga bunga na at malapit na mahinog mga idol, mas maganda talaga dapat katabay lang tayo dyan sa pagdidilig. Kasi mga idol, pagka nasobrahan naman sa tubig yan, nababaak yung bunga ng kamatis pag nasobrahan sila sa tubig. Etong kamatis pala, pwedeng itanim yan kahit all year round or buong taon mga idol. Pero kapag panahon ng tag-ulan, mas maganda itanim natin sila doon sa mataas na spot or yung mataas yung lugar. Kasi hindi pwedeng mababad yung mga puno niyan mga idol. Matutuba yan and magkakaroon nga ng root rot disease. Pwede yan mga idol, or maganda dyan kapag tag-ulan, yung naka-flat sila, mataas yung pinaka tumbok ng lupa sa flat na ginawa natin. Ang kalimitan pala na problema ng mga magtatanim ng kamatis or yung mga tomato farmers mga idol ay yung sa panahon talaga ng tag-ulan, yung root rot disease nga. Ang daming namamatay na puno ng kamatis dahil sa malakas na buhos ng ulan, nabababad yung mga puno. Yun ang number 1 na problema ng mga tomato farmers mga idol. Ngayong araw pala mga idol, naambon, hanggang nagbibideo tayo, naambon pa hanggang ngayon. Kaya kung mapapansin nyo, basa yung mga bunga at mga dahon ng mga tanim kong kamatis. Kaya mga idol, basa-basa pa kasi nga naambon pa hanggang ngayon. Maganda yan mga idol, para manariwa yung mga dahon ng mga kamatis. Malaking tulong sa atin yan, yung mga pag-ulan-ulan na yan. Lalo na ngayon na nagsisimula ng uminit yung temperatura or uminit yung panahon. Kahit papano, naulan-ulan pa. Malaking tulong dito sa mga halaman yan sa bukid.